Mga kaermitanyo, narito na ang pangalawang tagpo ng kwento ni Busay. Kung hindi nyo pa napakinggan ang part 1 nito, hanapin nyo lang ang mahusay na sabongero. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ng malayong kamag-anak nila Nuli na itago na lang natin sa pangalang Busay. Taong 1973, Murcia, Negros Occidental. Teka nga pala, ano nga palang sinadya mo rito? Huwag mong sabihin sa akin ha. Wika nito. Pero hindi na natuloy ang sasabihin niya dahil dinugtungan ito ni Busay. Naipasa na ng tiyuhin ko ang karunungan niya, Ninong, at pinapapunta niya ako rito para magsanay. Wika nito. At hagalpak na naman sa kakatawa ang ninong niya. Para saan? Magsanay sa paging mahusay na magtatari? Alam mo ba ang sinasabi mo, iyo? Pero ang mas mahalagang tanong ngayon, nasabi ba ng tiyuhin mo kung ano ako? Opo, Ninong. Alam ko na po kung ano kayo. Hindi ko nga po alam kung bakit nagkakasundo kayo sa kabila ng pagkakaiba nyo ng aral. Tugon ni Busay. At agad namang nagpaliwanag ang kanyang ninong ng mga oras na yon. Kami ng tiyuhin mo ang parehong nag-aral sa mahusay na babaylan na kung tawagin sa amin ay hilog. Hindi gaya sa ibang lahing ito. Ang may taglay na aral ay pili lamang. Kagaya ko at ng iyong tiyuhin, nag-aral kami ng sabay, pero para kaming pinagbiyak na nyo. Pariha ang nagturo pero magkaiba ang kakayahan. Siya ay naging albularyong suhig na mahilig sa larong sabong. At ako naman ay isang manlalason. Wika ng ninong ni Busay. Dagdag pa nito, magaman isa siyang manlalason, kailanman ay hindi niya ito nagagamit. Dahil ang naging papel niya ay protektahan ang kumpare niya sa lahat na lakad nito dahil palagi itong dumadayo ng sabong. Pero Ninong, bakit ka naman lumayo sa tiyuhin ko? Tanong ni Busay. Nakagawa ako ng isang bagay na lubusan kong pinagsisisihan. At hindi kinaya ng konsensya ko. Kaya pinili kong lumayo sa tiyuhin mo. Tugon nito. At agad tumayo at lumabas ng bahay. At nakita niyang kinuha nito ang isang tandang na nasa bungo ng bahay nito. Sinunda naman ito ni Busay dahil wala naman siyang magawa doon. Tika Ninong, saan po kayo? Tanong niya. Sa bayan, lalaban ng sabo. Ay tika, may pera ka ba dyan? Bibili na rin ako ng maiinom. Alam ng tiyuhin mo ang bisyo ko. Pero pinili pa rin niyang papuntahin ka rito. Wala kang kinabukasan sa akin, iyo. Tugon nito. Wala na ngang nagawa si Busay, kundi sumunod dito. Medyo hapon na nang makarating sila ng sabungan. Dahil mas inuna pa nang binili ng tiyuhin niya yung lambanog. At habang naglalakad sila papunta sa sabungan, pinagtitinginan sila ng mga magsasabong sa kanilang dinaraanan. Nakikita mo ba ang mga taong yan, Busay? Yan ang mga sabongerong mapanghusga. Yan din ang dahilan kung bakit ako lumayo sa tiyuhin mong mahilig din sa larong sabong. Dahil ayaw kong madamay siya sa panghusga ng mga tao, ginawa ko ito.
Wika nito. At agad nang napaupo sa isang mesa sa tapat ng sabungan nang nagtitinda ng tuba. Habang naroroon sila, naisip na rin ni Busay na samahan ang ninong niya na uminom, na baka magsalaysay ito ng buong pangyayari. At hindi nga siya nagkamali. Nakailang tagay pa lamang silang dalawa at nang magsimula ng magkwento ang ninong niya. Alam mo ba, Busay? Walang sino mang makakatalo sa mga manok namin ng tiyuhin mo nung naglalaro pa siya nito. Kahit na sino pa o kahit na ano pang klaseng salamangkero, ang tiyuhin mo ang pinakamahusay na magtatari sa lugar na ito. Wika nito. At habang nagtatagal ang pagkukwento nito, ay palalim ng palalim naman ang mga bagay na sinasabi ng kanyang ninong, hanggang sa sinalaysay nito ang dahilan kung bakit siya humiwalay ng landas sa kumpare nito. Balik tayo ng maraming taon. Noong mga panahong wala pa si Busay sa pangangalaga ng tiyuhin niya, magkasama sa mundo ng sabong itong si Uloy at yung tiyuhin niya. Kagaya nga ng sinabi ni Uloy, siya ang tagapagbantay ng tiyuhin ni Busay habang lumalaban ito ng sabong. Subalit isang araw, inimbitahan sila ng kauri nilang nag-aalaga din ng mga manok na may nakalabang mga mambabarang, ang mga ito na mga sabongero din. Subalit ang hindi nila alam na hindi lang pala isa ang makakalaban nila. Sa unang pagkakataon, nasaksihan nila ng sabay-sabay na tumungo ang mga mambabarang sa lugar nito para labanan sila ng tigbakay. Hindi na nga nagkakaundagaga ang tiyuhin ni Busay ng mga oras na yon. At habang nilalabanan niya ang mga mambabarang, ay inalalaya naman siya ni Uloy. Lahat ng karga nila ay inilapat sa mga ilalabang manok at pareho silang nakahanda. Habang tumulong ang tiyuhin ni Busay sa laban ng isang sabongero walang ano-ano, ay binitawan ng kalabang mambabarang ang kanyang manok, pero lahat ng karga ng tiyuhin niya at ng lalaking tinulungan nito kumalas mismo sa kanilang panlaban. Kaya dali-dali itong pinigilan ni Uloy sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga usal niya. Pero laking gulat na lamang nila nang tumagos ang tari ng kalaban sa kabal na nilikha ng tiyuhin ni Busay. Kaya walang nagawa itong si Uloy kundi gamitan ito ng kanyang aral sa kaliwa. Dahil sa salungat ang aral ni Uloy sa mga aral ng tiyuhin ni Busay at nang humingi ng tulong rito, biglang nalumpo yung manok ng lalaking humingi ng tulong sa tiyuhin ni Busay, na dahilan naman para magalit sa kanila yung mga sabongerong tinulungan nila. Imbis kasi makatulong sila, naging pabigat pa. Pinagsusuntok ng mga kalalakihang sabongero din itong si Uloy at ang tiyuhin ni Busay, dahilan para hindi makapagpigil si Uloy, at pinagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang kumpare. Dahil sa kanilang away, yung mga dumayong mambabarang sa kanilang lugar, tawang-tawa ito sa kanila dahil sa walang kahirap-hirap nitong natalo ang mga panlaban nila Uloy. At sa hindi inaasahang pangyayari, ay napatay ni Uloy ang dalawang kalalakihan na umupak sa kanilang dalawa. Dahil sa mga pangyayaring yon, agad din naman silang tumakas para iligtas ang kanilang mga sarili dahil sa galit ng mga taong yon. Magmula ng mga araw na yon, ay agad niyang iniwan ang kanyang kumpare
Nagpakalayo-layo ito at namuhay sa malayong kabundukan, malayo sa mga tao. Iniwan din naman siya ng mga taong kapwa niya magsasabong sa kadahilanang nalaman nila na isang manlalason itong si Uloy. Balik tayo sa kwento. Naubos na nga ng magninong ang 2 galon ng tuba. At medyo may tama na din si Busay. Kaya nag-aya na itong ilaban na ang dala nitong manok para umuwi na sila. Habang naglalakad sila papunta sa sabungan, hinarang sila ng 3 mga sabungero din na mga kalalakihan. Teka lang, hindi ba ikaw si Uloy? Yung sinasabi nilang manlalason? Subukan mo nga kaming mga bunggaitan kung obra ba yung lason-lason mo. Wika ng isa sa mga sabungerong lalaki, pero hindi tumugon itong si Uloy. Ninong, ilaban mo na yan para makauwi na tayo. Tugon naman ni Busay sa ninong niya habang hilong-hilo pa. Nang marinig ito ng ninong niya, tumangulang naman ito. Oh, sige. Magagabi na rin naman. Dahan-dahang binitawan ng tiyuhin niya yung manok na ipit-ipit sa kilikili niya at inilapag sa lupa habang hinawakan yung buntot. Pagkakita ng mga sabungero sa hawak ng tiyuhin niya, napatawa ang mga ito. Dahil sa sobrang payat ng manok niya, nakakaya itong ipitin ng kanyang kilikili. Alam niyo yung taong nagbibenta ng manok na nanggaling sa bundok? Ganon na ganon daw yung itsura ng tiyuhin niya. Pero nung pumasok na itong tiyuhin niya sa ruweda, pinagbabato ito ng tsinelas ng mga taong galit dito. Agad naman yung nagsisitigilan nang magsalita na ang mga kalalakihan mismong nag-aya sa kanila. Busay, hayaan nyo na lang ang mga ito. Kami na ang bahala. Wika ng kalaban nila. Maya-maya nga ay natuloy ang laban. Nang magsalpukan na ang mga tandang, saglit lang itong nagsangkaan at agading tumakbo ang kalaban sa hindi malamang dahilan. Agaran din namang dinakip ng lalaki ang manok pero ayaw na talaga itong lumaban pa. Kaya ang nangyari, talo ang manok ng kalaban at walang kagalos-galos yung tandang nila Uloy. Hanggang sa humingi ng pangalawang laban ang mga lalaki, nilapitan siya ng isa sa mga ito. Okay mga kaermitanyo, ito ang pamalit sa birtud ng bubuyog natin na nagtatapos na. Medyo bitin nga lang pero bukas pipilitin natin makagawa ng isang story yung writer natin. Maraming salamat sa pag-iintindi. Yun lang. At kung nagustuhan nyo ang ating bagong kwento, ay huwag kalimutang mag-like. Maraming salamat.